Kaya ito ngayon ako, daldal ako ng daldal. Mag-isa ako dito sa kitchen at makain ng biko. Pero may natitira pa akong biko, kaya kakain ako ngayon. Ito yung biko kong mga natitira. Alaala ko si Blessy Matos, si Ruth, si Henrietta, at thank you for watching. Subscribe na! Subscribe na kayo, visit kayo sa YouTube, subscribe Mama Ella Bolan. Welcome back to my channel, my friends and friendship. It's morning in the US. 6 o'clock, wake up na si Mama Ella. Woke up na si Mama Ella. Dahil si Zoe may pasok. Ang mami niya maghatid ngayon sa school at ang daddy niya. Kaya pinakain ko lang siya. That's my contribution in the morning for Zoe. Pinakain ko na siya ng oatmeal. Pinakain ko na siya ng egg. At tapos ayun na, nakainom na ng vitamins. Ayun na at binibihisa na ng mami. Si Mama Ella ngayong morning ay nagre-ready dahil may appointment si Papa ng 10 o'clock. 10:30 yata yun. So my friends and friendship, natapos din ang aking party. At successful naman, masaya naman. Mga ilang ka-close friend lang at saka family ang dito sa amin. Yung kami-kami lang, hindi walang masyadong maraming tao. Kundi kahit ano man ang gagawin mo ay family lang at friend na close mo ang nandito. Yun lang. At ang saya din kahit papaano. Kaya dala-dala ko na ngayon ang 70 na title. 70 na si Mama Ella. Oh my God. Tara my friends and friendship, kape tayo. Pero may natitira pa akong biko, kaya kakain ako ngayon. Ito yung biko kong mga natitira. Pinampatugo ko lahat. Ang mga gustong itugo nila. Kaya ayoko kasi mag-keep dito ng marami tatakpan. Ayan pa yung biko ko my friends and friendship. Ang sarap. Bango-bango pa. Sarap mama ngayon magkakape ako. Ano kaya? Ito mayroon pang mani oh. So, mayroon pa ditong dala ng isa naming friend. Itong ano, yung puto nila pero iba talaga ang lasa. Masarap. Ayan oh. Masarap talaga ang lasa nito. Ay mamaya ko na yan kakainin. At may mga natitira pa ng mga ulam na ito yung coffee ko at magka-coffee tayo my friends and friendship. Ito pa, may natitira pa dito. Mayroon pa dito ang apritada, yan na lang. Mabuti naman. At yan pa ang dinuguan. Yan mga leftover, pang ulam yan kung sino gustong maggutom. Yan pang ang mechado. Kaya kahit pa paano mayroon pang mga ulam-ulam. May lumpia pa, my friends and friendship. Ayan lang, kaunti na lang. Pinatugo talaga namin dahil ayaw namin dito na nagkikip ng mga pagkain sa bahay. At tatambak lang sarap. Yun, my friends and friendship. Inom muna tayo ng kape. Kumusta pala kayo dyan, my friends and friendship? Hindi ko kayo naimbitahan na sana kung dito kayo. Iimbitahan ko kayo. At kumusta naman kayo dyan? Kumusta ang ating buhay-buhay? At kumusta naman ang ating mga health? Basta, kahit nagtatrabaho kayo, huwag niyong pababayaan ang ating health at ang ating beauty. Always be pretty. Yun parati ang aking sinasabi. Thank you for watching every day sa aking mga vlog. Minsan, may mga days akong hindi ako nagpapa-upload kasi ang akin kasi yung mga vlog, my friends and friendship, ay dito pa yung galing sa Amerika at ang editor ko ay nasa Pilipinas. Pag nagpa-vlog ako ngayon, ay ipo-forward pa yun ng after 2 days doon sa kanya at siyang mag-i-edit. Kaya minsan, mga once a day, minsan araw-araw din, kung marami na akong na-stock, mga naka-stock na vlog, araw-araw yan. Pero minsan, right away, ipinopost ka agad. Kaya depende yan. Kaya minsan, yung every other day ang pagpo-post o kaya every 2 to 3 days. Yun naman sabi ko para yung isang vlog ay magkakaroon naman ng mga views bago pasokan ng bagong vlog. Mahina naman kasi ang views pero okay lang. Basta ang important din nandiyan kayo my friends and friendship. Always yung mga avid subscriber ko at sa yung mga nagko-commenters, yung mga commenters ko na always. So thank you sa inyo. Yung mga masugid ko talagang nagko-comments ang nag-aabang ng aking vlog. Thank you sa inyong lahat at ingat lang kayo parati. At hindi ko kayo may isa-isa pero alam ko na parang malapit na kayo sa puso ko. Okay? Naalaala ko si Blessy Matos, si Ruth, si Henrietta, at sino pa kaya?
At ganun din pala kay Joanna Carm, at saka kay Marjorie Rassi. At ganun din kay Henrietta, at kay Baby Ruth, at saka kay Gina Asistio. At thank you for watching. At about naman kay Chona, malakas pa po Jonah. Malakas pa si Mama Ella kahit papaano. Dahil yun lang inaalagaan ko ang sarili ko. Dahil sabi mo mabuti naman malakas kayo parati. Yun ang sabi mo sa pag-aalaga ng may sakit. Hi. Ayan pala si Zoe. Si Zoe papasok na sa school. Malakas pa naman ako sa pag-aalaga kay Papa Dodds. At yung sabi mo ay malakas pa ako at nayagaan ko pang misa. Oo, wala namang magagawa at yun asawa ko at saka kailangan alagaan din siya. Dahil noong bata pa ako, may edad kasi siya kaysa sa akin ng mga 6 years. Nung bata pa ako nag-asawa, it's 19 years old, alagang-alaga niya ako. Parang siya ang tatay ko talaga na naalagaan niya ako. Siyang nagluluto, lahat. Kinukuhanan niya ako ng katulong sa mga anak namin. Kaya yun lang naman ang aking ipapalit sa kanyang kabutihan at kabaitan na wala siyang ginawa ko ni mahalin lang ako. Kaya yun ang aking isusukli sa kanya, ang kanyang kabaitan sa akin nung bata pa ako. Pinaaral pa niya ako hanggang sa nakatapos ako ng kolehiyo. At kahit may anak ako, kahit buntis akong pumapasok noon, my friends and friendship sa school, ay tuloy pa rin pinaparal niya ako dahil pulis siya noon. Pero siyang pulis na mabait. Hindi ko naman sinasabing hindi mabait ang mga pulis. Okay naman. Pero karamihan may mga iba-ibang mga kanilang mga attitude. Pero sasawa ko yun lang ang aking na mabait naman siya. Hanggang sa nakatapos ako mag-teacher ako, nagtuturo ako. Walang ginagawa ang asawa ko kundi mag-alaga lang sa akin. At nagluluto, nagpapakain at yung hindi ako nahihirapan, yun ang asawa ko, my friends and friendship. Kaya dinadasal ko lang na sana bigyan pa ako ng lakas ng katawan at mahabang buhay. Did you ask kay Papa that you're leaving now? Okay, go now. Yun lang ang akin, my friends and friendship. Wala namang mabait na tao ang asawa ko. Yun ang sinasabi ko lang na wala kang masasabi. Hanggang sa dumating kami dito sa Amerika, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Pero inaalagaan ko din siya. Yun lang. So, si Zoe papasok na sa school. At kami na namang dalawa dito ni Papa. Halika my friends and friendship, kain tayo nitong biko. Itong biko. Ito sarap. Ito lang ang isang ganito lang my friends and friendship. Ang almusal ko okay na sa akin. Solved na ang morning ko. At maraming thank you sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyo. Sana huwag kayo mag-skip ng mga ads para dagdag points naman sa akin. At huwag niyo akong iiwanan. Diyan lang kayo parati. Dito lang ang aking vlog na to. Kung ako ay nalulungkot, napapagod, siya lang ang aking kaharap at kausap na parang nandyan kayo parati sa harapan. Kaya nawawala ng stress ko, nawawala na ang lungkot ko dahil nandyan kayo always para sa akin. Thank you talaga. Ang ganda naman ang panahon ngayon, my friends and friendship do. Pero may kaunting lamig-lamig na. Pero pagdating ng tanghali, mainit. Pag sa umaga, ay medyo malamig-lamig. Gising na si Papa Dodds pero hindi pa tapos ang kanyang dialysis. Mag-ingat pala kayo, my friends and friendship. Uso na naman ngayon ang dengue dyan sa atin sa Pilipinas. May mga area talaga na red alert talaga ng ang dengue ngayon. Kaya ingat lang kayo. Bye-bye, Zoe. Can you hug me? Okay, Zoe is leaving now, going to school. Okay, bye-bye. Take care always. I love you. Love you. Pumasok yan. Pag umalis yan, hindi yan talagang nagpapaalam yan. Hindi pwedeng hindi. Pag walang mami niya nasa work, ako ang nagbibihis sa kanya at ang daddy niya ang naghatid. Pero pag ngayon, off ang mami niya ngayong araw, bukas may pasok na,
ay siya naman ang ano. Pero ako ang nagpapakain yan. Minsan nauuto ko yan, minsan ayaw kumain ng oatmeal. Pero sasanay na siya sa oatmeal. Pag may sipon siya, you know what? Sabi ko nung ganun, oatmeal is good for you. Biglang aalis na lang ang sipon na yan, ang bakterya. Pag kumain ka ng mainit-init na oatmeal, ay baka kumakain. Totoo naman pala. Mainit-init na oatmeal, kakainin niya yung basang-basa ang pagluto ko. Pag sabi niya, Mama, I don't have any sipon na. Kasi sabi ko, yung bakterya namamatay dahil sa init ng kinakain mong oatmeal at napupunta sa stomach at pinupupo mo. Sabi niya, kaya yung kumakain na yan araw. Pag kumain niya ng itlog, my friends and friendship, puti lang, hindi yan kumakain ng pula. Pero pag nagbabati ako ng itlog, hinihigop niya hindi pa luto. Yun ang gusto niya. Pero pag yung medyo half cook, ayaw na niyang kainin. Yun si Zoe. Sabi ko sa asawa ko, so far so good naman ang asawa ko ngayon. Sana hindi siya manghihina ulit at magkakasakit. Okay naman siya. May time naman na pag sobrang init, yun bang parang pagod na pagod siya. Yun bang marami na siyang nararamdaman. Pero okay lang siya ngayon. Dahil pag parang wala naman siyang nararamdaman, yun lang, mabagal lang siya magkumilos. Dahil siguro sa sakit niya. Dahil isipin ninyo, dialysis person mahirap talaga. Kaya yun ang iniisip ko parati at nire-ready ko na din ang sarili ko. Pero mahirap tanggapin na wala kang asawa. Pero nire-ready ko na sarili ko at dinadasal sa Diyos na humaba pang buhay ng asawa. Yan lang ang akin, my friends and friends. Ganoon naman talaga tayo, di ba? Gusto natin ay lahat ng bagay ay maayos. Yun lang naman. Kaya bahala na, sa Diyos ko na lang lahat. Kaya ito ngayon ako, daldal ako ng daldal. Mag-isa ako dito sa kitchen at kumakain ng biko. At umiinom ng coffee. Maya pa si Papa Dudes na yan lalabas. Ang saya naman ng birthday ko. Dito lahat ang mga apo ko. Hindi kompleto. Ang isa wala. Yung panganay na apo. Ang 23 years old. Anak ni Cheryl, yung panganay. Nandito naman si Mikel, anak ni Chanel. Nandito may yung mga anak ni Junel. Lahat sila nandito lahat. Pati ang mga apo. Andoon sila sa backyard. Nagwa-wine sila doon. Kami yung mga friend ng kanya-kanyang yung mga kaibigan ko rin na mga taga-amin din sa Aklan. Hindi kami nag-invite ng mga kasamaan sa trabaho ng mga anak ko ng mga ibang lahi dahil ang ingay kasi namin. Yung mga hinanda ko, my friends and friendship namin, ako lang ang nagluto lahat. Si Papa Dude sa akin ang advice, sabi niya, siya ang naghihiwa. Hindi siya sa matagalan na nakaupo lang na naghihiwa kasi nahihilo siya minsan kasi sa kakaganon. Kaya minarinate lang niya, pero inayos ko lang ang mga timplada. Ako lahat simula ko ng mag-cook ng gumising ako ng 6 o'clock. Bali nakapunta pa ako dito sa kitchen ng mga 6:30 na. Sunod-sunod. Kaya pag nasa sa puso mo at sa isip mong yung ginagawa, continuous talaga yan, hindi ka mahihirapan. Hindi ko iniisip na, ang dami ko pang gagawin. Hindi ko iniisip. Nasa isip ko na, okay, parang nakaprogram si Mama Ella. Sabi ko, ito ang uunahin ko, ang dinuguan. Okay, ganon. Okay. Tapos na siya, yung one step at a time, yung parang batang nag-aakbang. Tapos sabi ko, ang next, okay, luto na. Yung, habang nagluluto ako ng dinuguan, naggagayat ako ng mga carrots para sa susunod kong menu. Kasi ang dinuguan, yun lang naman, ang niya, dugo lang naman, at saka igigisa mo bawang sibuyas. Kung maluto nito ka ako, next na habang nagluluto ako, naggagayat ako ng bawang, sibuyas, at saka yung carrots, at saka yung potatoes. Naggagayat ako. Ngayon, doon na. Pag luto na yung dinuguan ko, set aside ko na yon. Ang next ko namang step na gagawin ay yung paggigisa na naman para sa apritada. Habang nandoon nagigisa ko ng sa apritada, yung nandoon ang isip ko, ang gagawin ko naman, yung next na naman po anong gagawin ko. Yun bang one step at a time ang ginagawa ko hanggang sa natapos ko ng 10 o'clock ang aking mga putahe na luto. Ilan ang putahe ko? Pansit, dinuguan, apritada, at saka michado. Yun ang aking, 4. Naluto ko, pinakalas kong niluto yung pansit. So, mga 11 o'clock na. Tapos, may mga nilaga pa ako, may bulalo pa ako, my friends and friendship. Kasi yung mga apo, gusto yung may sabaw. Niluto ako ng bulalo. Nilagay ko yung parang may bone marrow na, ng beef. Yun, nagluto pa ako.
Habang nandoon, may mga nakasalang ako na niluluto ko, pinipressure cooker ko na yung aking beef. Tapos, ginagayat ko na ang saging, ang mais, para doon sa aking bulalo. Kaya nung after kaya nagkasabay na maluto. Pagkatapos, luto na sila, okay na, madali lang na ang nilagay dahil malambot na. Kaya ang ginawa ko, my friends, sinunod ko, gumawa ako ng turon, yung ginawa ko nung gabi, nagprito na ako ng turon. Gumawa ako ng palitaw, yun ang pinakalas ko, palitaw, my friends and friendship. Kaya, 2 o'clock, tapos na akong magluto. At yung dalawa, si Judella at saka si Cheryl, ay naiayos na nila ang mga decoration. Ako, nagbigayak na ako sa sarili ko. Kaya, diskarte lang. Lahat, diskarte lang. At ang saya ko habang ako ay nagluluto, dahil isip ko, bakit ako mag-ano nito? Ako lang mag-isa. Noon, nung magaling pa si Papa Dod, wala siyang sakit. Nung may ati-atihan kami sa Aklan, siya lang ang nagluluto. Nag-aantay lang ako na may mga bisita at kumakain kaming lahat. Yun bang wala pa siyang sakit. Siyempre ngayon, hindi na kaya ni Papa Dod, so ako na lang. Sunod-sunod kong ginawa yun. Kaya matatawa ka, tawa ng tawa ang mga anak ko. Dahil wala nang mga bisita, sila na lang magpipinsan doon ng nag-inuman sa labas ng wine. Nagwa-wine sila. Dahil maraming wine si Chanel. Dahil may nagsusubscribe yan sa Versatue na every month pinapadalan siya ng wine. Ayun. Doon silang inuman. Ayaw ko yung mga maraming kalat. Kaming dalawa ni JR, nililigpit namin, tatapon na yung mga kalat. At yung mga iba dito, kasi disposable plate naman. Yung mga dito nakakalat sa lababo, ayaw kasing tingnan, ay naka-crown pa ako. Kung nakikita niyo ang Facebook ko, may Facebook ako, ma'am. Ang Facebook ko is Ella Buholano. Ayan, nandoon din naka-post din sa Facebook. Tapos, pwede niyo pala akong i-follow sa Mama Ella. Ella Damian Buholano, my friends and friendship. Invite ako ninyo para makikita ninyo ang aking pinopost din doon para maging friend at ko kayo, my friends and friendship din kahit sa Facebook. Okay, pwede tayo mag-chat, yung parang hindi pa kasi ako masyadong marunong magamit ng mga Facebook page ko, kaya dito lang ako parati sa aking account sa Facebook na Ella Damian Buholano. Kaya yun lang ang sa akin na parating ginagamit. Yun bang, wala ko pa akong masyadong kalaman. Hindi ko alam kasi kung saan lang ako, doon lang ako. Yun, kaya doon sila. Naka-crown pa ako, nakasas ako, at nakabihis pa ako. Hinugasan ko yung mga plate. Hindi naman mga plate. Yung mga baso na wine glass, yung mga ininuman ng mga iba namin mga friendship, ayaw ko matumba at mabasag. Kaya yung mga bata, tawa ng tawa dahil naka-crown down ako at nakasas. Hinugasan ko lang ang mga wine glass at baka matumba. Kaya wala kasi kami masyado namang hugasan dahil disposable naman lahat. Yung ayaw ko lang kasi, alam naman niyo ako, my friends and friendship, nakikita naman niyo ako parati pag ako nag-vlog na ayaw ko yung magulo ang kusina. Kaya sinusundan ko yun ako, my friends and friendship. Kaya yung mga ibang friendship ko, kung nakikita niyo ako doon sa lababo na naghuhugas, na naka-crown at nakasas, kasi hindi ko kasi matingnan kung may mga nandoon mga mababasagin like mga wine glass, hinugasan ko na kagad. At ito namang mga anak ko, pinipicturean nila ako at binivideo. Okay. So yun, my friends and friendship, nairaos din namin ang aking birthday. Kaya maraming mga birthday na susunod ulit. Ang mga apo ko, may birthday ng at siya nga pala, shout out pala at happy birthday sa kapatid kong si Romana Damian Villalobos. Thank you, Nene, sa greetings mo sa akin at happy birthday din sa iyo. Ang kapatid kong si Rowena, happy birthday. At shout out pala sa aking mga kapatid at sa kapatid kong si Nilo, magpagaling ka, boy. Magpagaling ka, ingatan mo ang sarili mo. At shout out kay Nonoy Juanito at saka kay May. Thank you, Noy and Juanito and Myrna. Salamat na marami sa inyo. At remember, I always love you. Okay? Shout out din kay Inday Sinaida, sa kapatid ko na nandito din sa Sacramento pero hindi kami nagkikita. Shout out din kay Ellie Goto, magpagaling ka, sister. At shout out kay Nonoy Rod. Okay? At siya nga pala, nakalimutan ko. Shout out para kay Maring Susan at kay Maring Libby. Kay Maring Susan at saka kay Paring Ando. At shout out rin pala sa mga friendship ko na nakakakita ng aking video. Subscribe na! Subscribe na kayo, visit kayo sa YouTube, subscribe Mama Ella Buholano. Okay? At alam niyo, my friends and friendship, yung wala akong naramdamang pagod,
Hindi ako napagod. Isipin mo, maaga pa ako nagising. Nagluto ako, nagligpit ako dito. Hindi ako napagod. Late na nga akong matulog nung gabi, pero hindi ako inaantok. Tapos, nakatulog na ako siguro mga 4 hours na ang tulog ko. Nagising naman ulit ako. Dahil yung mga iba pa naming mga decoration, like mga balon, pinangbasag pa namin. Dalawa kami ni Zoe. Maaga pa kami nagputukan ang aming loob ng bahay. Nagtaguan ang aming mga dogs. Kala na nila kung ano nang nangyayari at mayroong putukan. Yung mga balon na madami. Pinagpuputok-putok namin para makapagligpit. Naglinis ako. Wala ka naman kasi maasahan na maglinis. Senior dito si Zoe at may mga trabaho silang lahat. Kaya siyempre kalat ko, ligpit ko. Kaya yun, linis kami si JR, si Zoe ako naglinis kami. Tapos siguro, nag-start kami maglinis at like 8 o'clock, mga 9:30 tapos na. Nakapag-almusal na kaming lahat. Okay na kami. Kaya ang bilis. Hindi ako nakaramdam ng pagod, pero nagpunta pa ako sa Target. May binili kasi may mga gift card ang mga friendship. Thank you, shout out Albert. Thank you sa gift card. Thank you so much sa family mo. Si Albert na kaibigan namin. Maraming salamat. At shout out din pala kay Bamba. Bamba, thank you so much sa pag-attend ninyo ng 70th birthday ko. Kay Pasita Arak at saka kay Sheila. Shout out sa inyo, girl. Nag-enjoy ba kayo? Saya-saya, namimiss ko kayo. Si Ruth, sayang. Ruth, hindi ka nakarating. Yung mga friendship ko, my friends and friendship rin. At shout out kay Marie, yung anak ni Sheila. At shout out sa mga Abelio family, yung mga pinsan ng asawa ko. Shout out kay Boy, kay Pearly, kay Lilet, at saka kay Nikki, at saka sa pamilya, at sa apo kong piloto na anak ni Nikki. Shout out sa inyong lahat. Kay Vien, shout out at maraming salamat. Yun lang ang mga bisita namin na dumalo at ang aking mga anak. Maraming salamat sa mga anak ko, sa mga share ninyo, sa mga tulong ninyong pagkakabit, sa mga patlak-patlak natin ng mga dala ninyo. Maraming salamat sa mga anak ko na nag-effort talaga sa lahat. Yun ang kinaigihan ng maraming anak, di ba my friends and friendship? Oo, mahirap ang maraming anak, pero pag nandoon na sila, tapos na ang pag-aaral niya, stable na sila, yun ang mga katulong mo lahat sa mga ginagawa mo. Silang nagde-decorate, kanya-kanya may mga dala na pagkain, kung ano ang bawat isa sa kanila. Pero ang base dito sa bahay, si Mama Ella nag-cook talaga ng 4 na potahe para sa mga bisita na family. Yun, at sino pa ba? Wala, thank you rin dito kay Chanel at saka kay Rams dito sa kanilang bahay. At sila talaga nagtulong din sa akin na kung ano ang mga lilinisin at ililigpit lalo na sa asin. Hey! Welcome back! Nakabihis na ako my friends and friendship at pupunta kami sa doktor kasi si Mama Ella is 70 years old. Kailangan na ni Mama Ella always magpaganda para hindi halata. Okay. Nakabihis na. Ang damit kong to my friends and friendship. Ang sukat ko talaga is medium. Pero minsan dumadating sa order ko, ang medium hindi kasya. Ito naman large. Maluwag. Pero maganda nga. Para hindi mainit. Oo, my friends and friendship. Oo, maluwag to. Siguro ang luwag niya ay mga ganyan pa. Pero maganda nga ito. Okay naman pag sinturunan mo, pero mainit pag nagsisinturan. Kaya always be pretty, my friends and friendship. 3 hours later. My friends and friendship, kararating lang namin kay init. Sobrang init ang panahon sa labas. 93 degrees. Tapos, pagkagaling namin sa appointment, nagpunta kami sa PayPal, sinundo namin si Miguel. Dumaan ako sa Oriental Store. Bumili ako ng bangos para pwedeng masigang at pwede akong mag-ihaw. Pero nilagay ko muna siya sa fridge at medyo malambot ng kaunti dahil mainit. Bumili ako ng saging, tingnan niyo ang laki. Ang laki ng saging. At ito naka-AC kami sa sobrang init. My friends and friendship. Okay. So hanggang sa muli nating pagkikita, my friends and friendship. Medyo maikli lang ang aking vlog ngayon. At si Mama Ella is busy. So thank you for watching. Don't forget to subscribe Mama Ella channel. Bye-bye.